Pagka nandyan tayo sa Panginoon. Okay. Muli, magandang gabi. Lahat magsabi, ako ay ang anak ng Diyos. Ang aking buhay ay para kay Kristo lamang. Para kay Kristo lang. Si Kristo ay para sa akin. Kristo ay para sa akin. Walang puwang ang diablo sa akin. Kaya lagi nating tatandaan, pagka po tayo ay anak na ng Diyos, may assurance tayo kasi may insurance tayo. Ang insurance po natin ay si Jesus Christ. At ang assurance po natin ay ang kanyang salita. Amen? Ang kanyang salita po ay ang ating assurance. Ngayon, paano natin magkakaroon ng kasiguraduhan na tayo po ay makapagpatuloy sa ating pananampalataya? Kasi hindi po pwede na mayroon kang assurance and insurance. Insured ka at assured. Hindi po pwede pagka wala po tayong pananampalataya na nakabase po sa salita ng Panginoon. Wala po tayong pananampalataya na kay Kristo. Maari pong ang tao may pananampalataya sapagkat lahat po ng tao ay may pananampalataya, pero dapat po ating i-classify yung anong pananampalataya meron tayo. May mga pananampalatayang ancestral, yung mga kanununuan po natin, ang mga di kabilin-bilin sa mga katigulangan. Pananampalataya din naman yon. Meron po tayong pananampalataya na nagmumula po sa ibang bansa na ito daw po ang turo ng Panginoong Hesus. Pero para po sa atin, ang magandang batayan ng ating pananampalataya ay itong ay nakasulat, sapagkat nasusulat po ayon sa pahayag na mapalad yung bumabasa at ang mga nakikinig at ang mga tumalima. Hindi po lahat ng simbahan ay nagtuturo ng wasto at hindi po lahat ng simbahan ay tunay ang tinuturo na salita ng Panginoon. Kaya po ang pinakamagandang dapat gawin ng tao ay dapat yung pananampalataya niya at ang kanyang pamumuhay ay naaayon doon sa inilathala ng Panginoon, yung nakasulat po. Amen. Hallelujah. Amen. Sapagkat yung sinabi ng Panginoon sa kanyang salita, ang kasulatan po ay ibinigay ng Diyos upang magtuturo sa atin kung paano tayo mamuhay ng banal. Ang kasulatan po ay itinuturo kung paano po tayo magiging kalugod-lugod sa harapan ng Diyos. Kung sa unsang paagihat nga dawaton ta sa Ginoo. Kaya si Jesus Christ din ang sinasabi niya ay it is written. Hindi po doon sa sinasabi yung iba na ang pinakamaganda pong pinakamakapangyarihan po na may authority doon sa pagiging banal ay ang simbahan. Hindi po. Ang may authority po ay ang Panginoon. At ang kanyang salita po ay kanyang ibinigay upang tayo po ay magkakaroon ng karunungan kung papaano po natin isabuhay yung mga salita ng Panginoon. Kaya sinasabi niya na if you abide in me and my words abide in you. Hindi po yun ang authority ng church. Authority po ni Jesus yun. Kataliwas po sa sinasabi ng mga nangangaral na ang absolute authority ay nasa simbahan. Yung nag-uusig kay Jesus Christ is simbahan yun eh. Before nag-umpisa yung simbahan na narito ngayon, iinuusig na siya ng simbahan. Kasi ang authority ng Panginoong Hesus ay nanggagaling po sa Ama. At ang utos ng Ama ay nasusulat. Kaya sinasabi ni Jesus Christ that if you abide in me and my words abide in you, you can ask anything in my name and it shall be given. So ibig sabihin po, pag tayo po nananatili sa Panginoon at ang kanyang salita ay nananatili sa atin, anuman ang ating hiling, including the salvations of our soul, including the changes of our destinations from here to eternity, kung saan po tayo narorota, eternity in hell or eternity in heaven.
Dito po tayo ngayon binabase ang kanyang paghuhukom ayon sa nasusulat. Kaya sinasabi ng Panginoon na hukman taniya pinaagi sa iyahang mga pulong. So kung ikaw wala ni subay sa pulong sa Diyos, pag hindi ka po sumusunod at tumatalima sa kautusan ng Panginoon doon sa Biblia, ay questionable po buhay natin sa Panginoon. Amen. Hallelujah. Kaya binigay ito para magiging roadmap, kasi ito yung manual. So, dapat maintindihan natin kung paano tayo magkakaroon ng assurance, ay may pillar of Christian life po tayong dapat matutunan. Pillar of Christian life. Lahat magsabi, pillar of Christian life. Yung haligi ng buhay mananampalataya. Yung buhay Kristiyano po ay may haligi po yon na tatlo at nasusulat sa 1 Corinthians chapter 13 verse 13. Basahin ko sa inyo. Datapwat ngayoy nananatili ang tatlong ito, ang pananampalataya, ang pag-asa, at ang pag-ibig. Ngunit ang pinakadakila sa mga ito ay ang pag-ibig. May tatlo pong pillars na dapat nating maintindihan. Number 1, pananampalataya, faith. Number 2, hope. Number 3, love. And the greatest of all of them, and the greatest of them all is love. O dapat po maintindihan natin, ha? Ito. Sa isang buhay Kristiyano, ang ating foundation ay si Jesus Christ. Yan po ang foundation natin. So, balit yung pillar po ay kailangan natin. Sa isang bahay, okay? Kailangan po ay may haligi. Amen? May poste, may haligi. Sapagkat siya po ay nagpapatatag ng isang bahay. Pagka po nagtatayo ka ng bahay, ang pinaka-pundasyon po diyan, yung mating ng pundasyon. Siyan po ang nagre-represent kay Jesus Christ. At ang haligi po ng ating spiritual na buhay ay itong tatlo. Faith, hope, and love. Okay, ano itong faith? Paano ito nakakatulong sa ating spiritual na kalagayan? Sinasabi po ng Biblia, without faith, no one can see God. Without faith, no one can see God. Ang pananampalataya po natin, dito po natin na-establish ang ating relasyon sa Panginoon. Dito po natin na-i-establish ang ating relationship sa Panginoon. Hindi po maaari ang tao ay may relasyon sa Kanya pag hindi po siya nananampalataya. Okay? Basahin natin, ha? Ang pananampalataya sa Hebreo chapter 11 verse 6. Okay, basahin po natin kung ano ba ang nakasulat sa 11 verse 6. At kung walang pananampalataya, sige lahat magsabi. At kung walang pananampalataya, ay hindi maaaring maging kalugod-lugod sa Kanya. Kalulugod sa Kanya. Sapagkat ang lumalapit sa Diyos ay dapat sumasampalatayang may Diyos. At siya ang tagapagbigay ganti sa mga kaniyay nagsisihanap. Nagsisihanap. So it is impossible to please God without faith. So ito pong pinaka-importante, ha, yung pananampalataya. And John chapter 1 verse 12, sa lahat po na nananampalataya tumatanggap ay siya po nagbibigay ng kapangyarihang magiging anak ng Diyos. John chapter 1 verse 12. Kaya napaka-importante na ang ating pananampalataya ay sa kay Panginoong Hesus, hindi sa kung kahit kanino lang. Dapat po kay Jesus Christ ang ating pananampalataya. Amen.
Amen. Dapat po kay Jesus Christ ang ating pananampalataya, hindi kung kanino man o kung saan man, kundi kang Jesus Christ alone. Kay Jesus Christ upang tayo po'y magiging anak ng Diyos, dapat po kay Jesus Christ tayo mananampalataya. Yung Jesus Christ of Nazareth, ha? Di lang Jesus Christ of Europe, Jesus Christ of Nazareth. Yeshua Yamishak of Yeshua of Israel. Jesus Christ of Israel, Jesus Christ of Nazareth. Kasi dami pong Jesus Christ. May Jesus Christ ng Africa, may Jesus Christ ng Europa, may Jesus Christ ng Germany. Okay? Mayroon bang Jesus Christ ng Pilipinas? Yung Jesus Christ of Nazareth. Yun po ang dapat nating paniniwalaan at pananampalatayanan, yung Jesus Christ of Nazareth. Amen. So yun po ang pinakauna, ang pananampalataya. It helps establish our relationship of God. It helps us to know and understand the will of God. Yung pong pananampalataya. Hindi po pwedeng walang pananampalataya yung tao. Sa pananampalataya po natin makikilala ang Panginoon. Sa pananampalataya po natin masisilayan ang kanyang kaharian. Amen. Amen. Praise the Lord. Amen. Okay, number 2. Ito'y pag-asa. Hope, paglaom. Okay? Ito pong pag-asa, ito po ang tumutulong sa atin upang tayong tatagal sa ating paghihintay sa Panginoon. Maaring mayroong pananampalataya ang tao, bakit sa kalaunan ay siya'y nawala sa kanyang pananampalataya at paglilingkod sa Panginoon, sapagkat po nawawala yung pag-asa niya, yung hope. Kasi itong hope po ay tumutulong sa atin na tayo'y maghihintay sa Panginoon hanggang wakas. Nananatili tayo sa Kanya at naghihintay sa Kanya. Ito pong paglaom, ito pong hope. Ito po'y tumutulong so that we can endure, makaagwanta tayo po'y makatiis sa mga pag-uusig, pagsubok ng buhay. Kaya ito'y kakambal po ng pananampalataya, yung pag-asa. Kaya doon sa Hebrew chapter 11 verse 1, yung dalawa po ay binanggit. Basahin po natin sa Hebreo 11:1. Okay. Ngayon ang pananampalataya ay siyang kapanatagan sa mga bagay na hinihintay, ang katunayan sa mga bagay na hindi nakikita. Kapanatagan, yung hope for, yung pang hinihintay mo na kahit wala, pero iniisip mong nandyan. Amen? Amen. Hallelujah! Amen. Katulad nga po ng sinasabi ng Panginoon doon sa John chapter 14 verse 1, and sinasabi niya, verse 1, do not let your heart be troubled, believe in God and believe also in me. In my Father's house, doon po sa sinasabi ng Panginoon sa verse 2, in my Father's house are many mansions. Kung tayo po ay tumingala sa langit, nakikita ba natin yung mansyon? Nakikita nyo ba yung mansyon pagka tumingala tayo sa langit? Hindi. Hindi, pero tayo'y naniniwala na siya po ay naghahanda at sinabi niya na siya ay babalik upang tayo'y kunin. Yung sinong kukunin? Hindi lahat ng tao kukunin niya. Yung may pananampalataya at umaasa sa Kanya. Yung mga kasi umaasa, yun ang naghihintay. Nanampalataya na totoo ang kanyang sinasabi, kaya nagkakaroon ng pag-asa sa buhay, hinihintay ang kanyang pagbabalik. Kasi pagka meron po tayong pananampalataya, hindi po tayo nakapaghintay, ibig sabihin wala po tayong pag-asa. So, kunyari sabihin natin, di na to moabot, oy, wa na, oy, di na to moabot, di ba? So, maaaring isang tao nangako. At yung pangako naman niya ay hinihintay ng kanyang pinangangakuhan, that is hope.
na kanyang gagawin yung kanyang sinasabi. Ang Panginoon po ay ganyan. Pagka ang Panginoon po ay nagsasabing babalik siya, babalik talaga siya. Kaya basahin natin sa Hebreo 9:28. Okay, Hebreo 9:28. Kikita natin yung sinasabi ng Panginoon. Okay. Ay gayon din naman si Kristo na inihandog na minsan upang dalhin ang mga kasalanan ng marami. Sa ikalaway, papakikita na hiwalay sa kasalanan. Sa ikaliligtas ng mga nagsipaghihintay sa Kanya. Hindi po tayo makapaghihintay ng matagal kung hindi po tayo nagkakaroon ng pag-asa doon sa ating hinihintay. Naintindihan? Hallelujah. Amen. So kung dili po kasaligan ang ato ang gikaistorya, di ba dili ta muhulat. So bisan og nituot nga tinuod iyang gisulti, sahay dili ta muhulat kay naa may mga kapakyasan. So dapat nating maintindihan na yung sinasabi ng Panginoon na hope will help us to endure in hardship and trials. Yun po. Kaya kung titingnan natin yung mga apostol, may pananampalataya sila at may hope, may pag-asa na yung mga lahat na kanilang pinagdadaanan ay may ganti na sinasabi ng Panginoon na mapalad yaong namamatay dahil sa paglilingkod sa Panginoon. Yun po ang pag-asang sinasabi ng Biblia. Na kahit na po kamatayan natin, buhay po ang nakasalalay sa ating paglilingkod, ay sinasabi ng Panginoon, kung ano man ang ating pagtitiis ay hindi po maikukumpara doon po sa reward na naghihintay sa atin doon sa kaharian ng Diyos. That is hope. So makaagwanta ta og hulat, makaagwanta ta og pailob, makaagwanta ta dili tungod kay kuyaw ta, kun dili tungod kay naatay tinuod nga pagtuo si Ginoo. Amen. Meron po tayong tunay na pananampalataya at siya po ang nagpapalakas ng ating pananampalataya, nagpapalakas ng ating relationship sa Panginoon, yung pananampalataya at saka yung pag-asa. Hallelujah. Naintindihan? Okay. Pangatlo po ang sinasabi ng Panginoon. Love. Yun pong pinakadakila sa lahat. Bakit napakadakila ng pag-ibig? Hindi po pwedeng yung tatlo paghiwalayin. Pero yung dakila sa lahat ng tatlo ay ang pag-ibig. Sapagkat ang pag-ibig po ay tutulong sa atin upang tayo po'y mananatili. We can overcome all trials, all pains. Kasi ang pag-ibig po ay makapangyarihan. Ang pag-ibig kasi ay karakter ng Panginoon. Kaya sinasabi ng Panginoon na whosoever does not love does not know God, because God is love. Ibig sabihin yung pagiging magkakaroon ng relasyon natin sa Panginoon. Yun po ang pinakadakila. Meron ka pong pananampalataya at pag-asa, ngunit wala ka naman pong relasyon sa Panginoon na wasto, ay parang wala ring kabuluhan. Pero yung lahat ng may relasyon na wasto, yung right relationship with God na tao, ay mayroon tamang pananampalataya at may malakas na pag-asa. Strong trust po sa Panginoon. May pag-asa po na sa kanyang puso. Na kahit po ang dilim-dilim na ng kanyang paligid at siya po'y nakatingala sa langit sapagkat ang nandoon sa langit po ay ang pag-asa. So, pag-usapan natin konti yung love. Love is divine virtue of God. At pagka nagkakamali po ang tao na gamitin ito, ay ito po'y nagiging sanhi ng kanyang pagiging sakim, sapagkat magiging gahaman ang tao sa kapangyarihan. Kasi yung love, if it is uncontrollable, okay, kinig kayo,
Affections is God-given character. Love is God-given character. Dapat po ang ating pag-ibig po ay napundar doon sa Panginoon. Sapagkat yung pag-ibig po natin ay kung saan-saan yan nakapunta o doon po na-establish yung pag-ibig natin doon na-establish sa pera, nagiging sakim po tayo sa pera. At kung ang ating pag-ibig po ay nandoon sa ibang bagay, nagiging obsessed po tayo sa ibang bagay. Kung ang ating pag-ibig po ay nasa sanlibutan, ang ibig sabihin po ay tayo po magiging kaisa ng sanlibutan. Subalit ang ating pag-ibig, kung ang ating pag-ibig ay nasa Panginoon, magiging kaisa po tayo ng Panginoon. Sapagkat yung pong pag-ibig ay nagbibigay daan sa pagiging iisa. Naintindihan natin? Sa pagiging iisa, the ingredients of unity and union is love. That is the requirements of unity, strong bond. Nagiging kaisa tayo ng Panginoon. Ang Panginoon ay nasa atin kaya sinasabi na if you abide in me and my words abide in you. Na ibig sabihin po na kung ang Panginoon po ay nasa ating puso at ang ating puso ay nasa Panginoon, ang ating buhay ay nasa Panginoon, ang ating pag-ibig ay nasa Kanya po. At we have a desire na tayo po'y mapalapit sa Panginoon. Kaya isa pong napakahirap na sitwasyon yung tinatawag natin na long distance relationship, no, naranasan. Sinong nakakaranas ng long distance relationship? Sinasabi ni Jeffrey na sila po ay long distance relationship. Long distance relationship by means of physical. Pero there is no such thing as long distance relationship in mutual. Kasi nakakausap, 'di ba? Nakakausap. Hindi mo lang nahahawakan. So katulad ni Dingdong at saka ni Tony, 'di ba? They are long distance relationship in physical. Alam niyo kapatid, ganun din naman sa atin sa Panginoon. Napakalayo ang langit sa lupa. But by mutual means, in the spirit realm, hindi po tayo malayo sa Kanya. At hindi po malayo ang iisa sa bawat isa. Sapagkat in the spirit realm, wala pong distance. In the spirit realm, sa tunay po ng pagmamahal ay walang distansya. Si Tata, makaingon si Tata na kasinati po siya long distance relationship. Nakasinati ba kata? Lingo man si Tata, sawa daw. Okay. So there is no such thing a long distance relationship in the spirit realm. Kaya yung love natin nasa Panginoon, yan po ang pinaka-importante sapagkat yan po ang nagpapatatag ng ating faith at saka yung hope. Katulad ng katulad ng isang pamilya. Okay? Kunyari, gagamitin ko na illustration itong si Dingdong at saka si Rachel. Mayroon silang dalawang anak. Okay. Ngayon, okay lang sa inyo na gawin ko kayo illustration na makabamang lood. Kaya inana ha. Oh. Kunyari, katulad nila by means of physical long distance relationship. Pero nakakatulong yun ngayon yung social media. Yeah? So, yung social media ay nagiging connection natin upang tayo po ay makapag-usap at makikita by means of physical eyes.
but walang hawakan, di ba? So you can express your love. Kunyari, flying kiss. No? Saan pag flying kiss nimo kay Rachel Dong? Sige. Di ba? So, ikaw, saan man po nimo pagsalo ang flying, kay naglupad man siya. Kay flying kiss man. Saan man po nimo ton pagdakop ton. Di ba? So, akala natin joke lang yun. No, ganun din ang dapat na maintindihan natin dun sa Spirit. The only connections that we have in God is the communications, the prayer, the reading of the words. Okay? The prayer that is worship, the prayer that is reading of the word, yung pong ating communication sa Panginoon, yung pong nagpapatatag. Kahit nga po kasama kayo sa isang bahay, wala naman kayong imikan, wala naman kayong pag-uusap, parang wala lang, hindi po matatag yung relationship, hindi po healthy yung relationship. Kaya pagka hindi po healthy yung relationship, wala na pong pananampalataya, walay pagtuo. So pag may istorya si Mister, moingon na ang Mrs. Bot-bot. Ha? Ikaw nakaingon nakataog bot-bot. Wala ko kayong butbot. Wala. Very good. Very good is tata ba? Okay. Pagka kanang musaad siya nga palitan ka niya og sabon nga mura kadako og blackboard, di ba? Saon mo na niya pagsabon anang mura kadako og blackboard. So maingon ka tumoo. Na. Nabay sabon nga mura kadako og blackboard? Wala no. So mga imposible. Bakit ko pinag-usapan itong ganito? Sapagkat God is offering us the impossible. Ang Panginoon po ay nag-o-offer sa atin ng mga imposibleng bagay na hindi po natin makakayang intindihin. Kaya sinasabi sa Jeremiah chapter 33 verse 3, sinasabi niya na kayo'y tumawag sa akin at ako'y sasagot at ipapakita ko sa inyo ang mga dakilang bagay, great and mighty things, those impossible things, because He is the God of impossible. By human understanding, it is impossible, but with God, it is ordinary thing. Yung tayo po'y makapunta sa langit na tayo tagalupa, it is impossible to a certain person na makapasok doon sa kaharian ng Diyos, sapagkat wala pong makapasok na laman at dugo. At hindi po basta-basta makakapasok doon ng sinumang tao. Subalit po nagbibigay ang Panginoon ng way kung tayo po'y papaano makapasok, at ang sinasabi niya, magiging banal po tayo sa pagiging pagbabago po sa paraan ng magbabago tayo ng ating buhay. Ang kagustuhan ng Diyos ay ating isabuhay. Ang kanyang salita ay ating susundin. Kung ano ang kanyang pinagsasabit, tagubilin sa atin ay kanyang iniwan sa atin bago siya bumalik doon sa kanyang kaharian at umupo doon sa trono ng katabi ng Ama. At ang sinasabi ng Panginoong Diyos na yun pong mga tinuturo niya sa atin ay ipaparimay ng Holy Spirit, kaya pinadala yung Holy Spirit. Bakit pinadala yung Holy Spirit? Para po hindi natin makakalimutan yung sinasabi niya, mananampalataya tayo. Para po hindi po tayo manghihina ng pag-asa at umaasa tayo na siya babalik at darating. At ang ating pag-ibig sa Kanya po ay hindi nagmamaliw, sapagkat ang pag-ibig ng Diyos po sa atin ay hindi nagmamaliw. Naintindihan? And that is how the Holy Spirit and the Word join together to remind us na yun parang pillar ay napaka-importanting maintindihan ng isang tao. Nobody, wala pong sino man ang pwede pong magdala ng tao doon sa kaharian ng Diyos, sapagkat ang may-ari po ng kaharian ng Diyos ay ang Diyos. At wala pong kaharian ng tao na nandoon sa langit. Maaaring ang tao ay may kaharian dito sa lupa, pero wala po siyang kaharian sa langit. Kaya po pag lahat ang tao na mamatay, kahit hari po siya, hindi na siya gigising.
ng gustuhin niya sapagkat mayroon pong appointed time kung lahat ng mga patay ay magigising. Okay, anong pong pinaka-importante? Pag meron po tayong hope, meron po tayong faith, meron po tayong hope, at meron po tayong love. At ang love ng Panginoon po ay nasa atin sapagkat ang pinakadakilang utos ng Panginoon ang sinasabi niya, love the Lord with all your heart. Ang pinakadakilang utos ay hindi yung susunglid, hindi yung i-evangelize. Ang pinakadakilang sugo ng tinanong ni Jesus Christ ng mga Pariseo, anong pang pinakadakilang utos? Sinasabi niya, love the Lord with all your heart, with all your soul, and with all your might, and love your neighbor as you love yourself. Hindi sinasabi ni Jesus Christ, the greatest commandments is preaching the gospel. The greatest commandments is leading in worship. The greatest commandments is helping others. Hindi po, lahat po yan importante, pero ang pinakadakila po ay ang pag-ibig. Pananampalataya at pag-asa ay kasama. Subalit, ang pinakadakila ay ang pag-ibig. Sapagkat ang pag-ibig po ng sinasabi ng Panginoon, siya pong nagbibigkis. Siya pong nagbibigkis ng isang banal na pamumuhay. Sapagkat po, pag ang tao may pag-ibig, ay hindi po siya nabubuhay doon sa kasamaan na ayon sa kanyang laman. It is impossible sa isang tao na siya po'y magpapatawad kung wala po siyang pag-ibig. Ang pag-ibig po ang nagtuturo upang tayo'y magpapatawad. Ang pag-ibig po ang nagtuturo para dili ta magdumot, para dili ta mayugot, para dili ta magpuyo sa bitterness. Pag-ibig po ang may kapangyarihan yan. At ang sinasabi ng Panginoon, love is the fruit, the primary fruit of the Spirit. Galatia 5:22, from 21 to 22 to 23. Love is the primary fruit of the Holy Spirit. At sa pamamagitan po ng love, we can overcome. Kaya sinasabi ng Revelations, lahat pong nagtatagumpay ay hindi po buburahin ang kanilang pangalan doon sa aklat ng buhay. The only assurance and the only exit from the lake of fire is being written. Yung ating pangalan po ay nasusulat doon sa aklat ng buhay. Sinasabi po ng Apocalypse chapter 20 verse 15, ang sinumang tao na ang kanyang pangalan ay hindi nasusulat doon sa aklat ng buhay ay sa dagat-dagatang apoy mapupunta. Kaya po importante yung pillar of our Christian living. Naintindihan? Pananampalataya, patatagin po natin. Yung ating pag-asa sa Panginoon, patatagin po natin. Ang ating pag-ibig sa Kanya po ay ating palalimin. Yung pag-ibig natin ay dapat lumalalim. Hindi nagmamaliw ang pag-ibig ng Diyos. Ang ating pag-ibig din naman ay pagsisikapan natin. Pag-ibig natin sa Panginoon ay hindi din nagmamaliw. Amen. Naway mayroon kayong naintindihan sa gabing ito. At tayo po'y manalangin. Panalangin po natin ang ating pamilya. Bigyan po natin ng pansin yung panalangin. We will pray. Those who have been watching us in YouTube, I encourage you to pray also. Pray for your family that their faith, their hope, and their relationship with God will go down deeper. Yung lumalalim po ang ating pag-ibig sa Panginoon. Okay, let us pray. Lahat po tayo doon sa nag-a-attend ng ating virtual worship, online worship. Everybody pray. Yung pamilya natin, yung sarili natin, yung pangangailangan natin. Ridiya Sakaraba Shandaraba. Holy Spirit, ako po'y nananalangin sa lahat po ng nanonood sa YouTube, nanonood po, Panginoon, sa online, sa nung nag-a-attend ng online worship. I declare and I decree, Father God, that you will bless their family. Everybody po manalangin. Lahat po kayo manalangin. Rababaya Shandadaya Sika. Open your mouth. Radaya Sakaraba Shandadaya Sika Rabahande. Panginoong Hesus, dinadalangin ko po ang kagalingan sa lahat ng may karamdaman. I rebuke the spirit of sickness and disease.
I rebuke the spirit of setbacks, delay, poverty, crisis upon your people, upon the members of the ladder to heaven, and upon those who have subscribed us in YouTube. Pagpalain nyo po nagiging partners po namin sa ministry, Panginoong Diyos. Sila pong numaantabay at sila po'y nagkakaroon po ng learning session sa pakikinig at panunood po sa YouTube channel. I declare and I decree your blessing be upon them, and their families will be saved. Their families will experience joy. Kung ang kanilang pananampalataya ay nangihina at muntik nang mawala ang kanilang pag-asa sa iyo at ang pag-ibig nila sa iyo, Panginoon Diyos, Lord, kung meron man po sa mga nakikinig, nanonood, ng kanilang pag-ibig po ay malapit ng nagmamaliw, I declare and I decree the fire of God of the Holy Spirit will ignite their faith, ignite their hope, and ignite their love in the name of Jesus Christ of Nazareth. I declare and I decree it, O God, in Jesus' name. And those of watching us, O God, hallelujah, and attending this worship, I declare your grace and blessing and healing, O God, in the name of Jesus Christ. Those who have been, O God, experiencing doubt, fear, I rebuke the spirit of anxiety and nervous. I rebuke the spirit of poverty, setbacks, delay. I rebuke the spirit that behind the delay of our blessing. I declare and I decree it in the name of Jesus Christ. The spirit that oppress, the spirit that oppressed by sickness and disease, I destroy it in the name of Jesus Christ. In Jesus Christ's mighty name. The Lord Jesus Christ promised that you have come that we may have life and have it abundantly. I claim your word. It is written, O God, hallelujah, that we call on you and you will answer us and you will show us great and mighty things. I pray, Holy Spirit, that great and mighty things will come to pass to your children, will come to pass those who have subscribed us, in the name of Jesus Christ of Nazareth. Holy Spirit, tulungan niyo po kami na kami po ay magkakaroon ng kaunawaan doon sa mga haligi po ng espiritual na pamumuhay namin. Hindi po namin mapababayaan ang aming faith, ang aming hope, at ang aming pag-ibig po sa iyo, Panginoon. Wala po kaming po pwedeng gawin sapagkat ang lahat po ng bagay ay temporaryo lang po, yung bagay na naririto sa sanlibutan. The real thing is you, Holy Spirit. The real thing is you, Lord Jesus. And I proclaim and I pray, O God, as their pastors, I declared blessing upon them. I declared miracles upon them, O God. Touch them, touch them, touch them. Lord, let the anointing come, Lord God. Let the anointing, O God, come out from the monitor. Let the anointing touch them, O God. Let the anointing manifest, O God, in the name of Jesus Christ. The anointing that healed, the anointing that strengthened them, the anointing that helped them to endure, in the name of Jesus Christ. Lord, bless them. Anumang pangangailangan nila, Panginoon, financially, materially, Father God, spiritually, Lord God, I pray that you'll bless us in all kinds of blessing. And Lord God, as GBs pray, we pray, Lord God, that you will bless us indeed, and enlarge our property, enlarge our ministry, enlarge our territory. Lord, I destroy the spirit of curse, the ancestral curse, O God, the curse of our ancestors, O God, the covenant of our ancestors to the evil, O God, evil one. I rebuke it. I dismantle the curse, O God, of the ancestors. The covenant, O God, will be disconnected to us because we are your people, paid by your blood. O Rada Sakarabashande, I cut off the chain of the ancestral curse, Lord God, in Jesus' name. I cut off the chains of witchcraft, immorality, idolatry, adultery. I rebuke it in Jesus' name. Carnality, I rebuke it in Jesus' name. Worldliness, I rebuke it. Lord, hindi po kami magiging kabahagi ng mga uso sa sanlibutan. Sinasabi mo po, Panginoon, sa iyong salita, O God, that we will not be confirmed in this world, but be transformed by the renewing of your mind. O God, that
is the commandments na dapat naming maintindihan, that our lives will be separated from this world. Our lives will be separated from the system of this world. Lord, help us. Help those people who are watching us in YouTube. And help these people, oh God, the member of the ladder to heaven, Lord God. In Jesus' name, na kami po ay tatayo. Sinasabi mo po sa Isaiah, arise and shine, for the light has come, and the glory of the Lord rise upon you. We will stand in your words, we will stand in your promises. Rida sokoro bosyanda dayahanda dayase. In Jesus Christ's mighty name, I release life, O God, the life that you have promised. I declared it, O God, mapasa amin sa gabing ito. Lahat po, Panginoon, ng kanilang Lord God, pangangailangan po ay tugunan mo. And I pray, Holy Spirit, that every household will be blessed. Like, God, what you have done in the days of Noah, that all the members of the family of Noah will be saved. I declared, O God, all the members of our family will be saved also. And, O God, as Joshua declared, so God, that for me, and sinasabi po ni Joshua, for me and my house, we will serve the Lord. We can also proclaim, O God, for me and my house, we will serve the Lord. Thank you, Holy Spirit. Thank you, O God. Sabihin po natin, tayo po'y magsabi, by faith, sabihin po natin sa Panginoon, Holy Spirit, I declared it. Lahat magsabi, Lord Jesus, I declared it. Lord Jesus, I declare, For me and my house, for me and my house, we will serve you, Lord. we will serve. Thank you, Holy Spirit, for being with us. In the name of Jesus Christ. Thank you for your healing. Thank you for your blessing. Amen and amen. God bless you.